Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may higit 30 taon ng karanasan. Ang aking trabaho ay nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang may edad na muling ibalik ang kanilang sigla, mapabuti ang kalusugan ng kanilang pelvic area, at mamuhay ng may kumpiyansa sa pisikal, emosyonal at sexual na aspeto. Minsan may isang 68 taong gulang na ginang na pumasok sa aking klinika sa Makati at bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Inilarawan niya ang pakiramdam na parang nasusunog at namamanhid ang kanyang ari kasabay ng malalim na kahihiyan. Ang dahilan nito ay hindi isang tipikal na sakit o cancer, kundi isang pribadong gawain na hindi niya kailanman kinuwestiyon hanggang sa magsimula itong magdulot ng sakit sa kanya. Nakita ko mismo kung ano ang maaring mangyari kapag ang mga pribadong gawain, lalo na ang masturbasyon, ay hindi na pag-aaralan pagkatapos ng edad 60. Narito ako upang ibahagi ang isang bagay na napakahalaga, ang hindi ninyo alam ay maaring makasama sa inyo. Marahil ay nasabihan na kayo na ang masturbasyon ay hindi nakasasama at ito pa nga ay malusog. Sa loob ng maraming taon at para sa maraming kababaihan, ito ay totoo. Ngunit paano kung ang paraan ng paggawa ninyo sa gawaing ito, lalo na ngayong kayo ay nasa 60s, 70s, at higit pa ay dahan-dahang sumisira sa inyong katawan, sa inyong kasiyahan, at sa inyong pagpapahalaga sa sarili nang hindi ninyo namamalayan? Sa artikulong ito tatalakayin ko ang 11 karaniwang pagkakamali na nagagawa ng mga kababaihang may edad na kapag nagsasagawa ng masturbasyon, mga bagay na malamang ay walang nagbabala sa inyo. Ito ang mga isyu na nakita kong sumisira sa kumpiyansa, nagpapapurol sa pandama, nagdudulot ng strain sa pelvic floor, at nakagugulo pa sa tulog at balanse ng hormone. Matututunan ninyo kung ano ang dapat iwasan, ano ang dapat ayusin, at paano sisiguraduhin ang pribadong gawaing ito ay sumusuporta sa inyong kalusugan sa halip na tahimik na nakawan kayo nito. Ngayon na nauunawaan na ninyo kung gaano kaseryoso ang mga nakatagong panganib na ito, isa-isahin natin ang mga partikular na pagkakamali na madalas gawin ng mga kababaihang may edad pagdating sa masturbasyon, at higit sa lahat kung ano ang idinudulot ng mga pagkakamaling ito sa inyong katawan, kumpiyansa at pangmatagalang kalusugan. Pagkakamali, number 1, hindi paggamit ng lubricant at pagsira sa marurupok na tissue. May mga pasyente akong may edad na pumupunta sa aking klinika dahil sa sakit, iritasyon at paulit-ulit na UTI, ngunit nahihiya silang aminin ang sanhi. Kapag sa wakas ay nag-open up na sila, madalas na isa lang ang dahilan, masturbasyon nang hindi gumagamit ng lubricant. Tingnan ninyo pagkatapos ng edad 60, dahil sa pagbaba ng level ng estrogen, ang mga tissue sa inyong ari at vulva ay natural na numinipis, nababawasan ang pagiging elastiko, at mas madaling magkaroon ng maliliit na sugat. Ang isang bagay na hindi nakakasama, noong kayo ay nasa 30s, ay maaari nang magdulot ng pamamaga, masakit na friksyon, at maging ng mga impeksyon mula sa bakterya. Isang ginangang nagsabi sa akin na akala niya ay meron siyang yeast infection na hindi gumagaling. Lumabas na ito pala ay matinding iritasyon na madali sanang naiwasan. Hindi lamang ito tungkol sa panlabas na discomfort. Ang paulit-ulit na dry stimulation ay maaring maging sanhi ng pagbaba ng sensitivity ng mga nerve sa paglipas ng panahon. Nangangahulugan ito ng mas kaunting kasiyahan, mas maraming sakit, at dahan-dahang pagkawala ng natural na pagtugon ng katawan. May mga kababaihan na napagkakamalang pagkawala ito ng libido, ngunit sa katotohanan, hindi nila sinasadyang sinasaktan ang kanilang sarili sa loob ng maraming taon. Kung ang paraan ninyo ng masturbasyon ay pareho pa rin sa ginagawa ninyo, dekada na ang nakalipas oras na para sa pagbabago. Ang isang dekalidad at ligtas na lubricant ay hindi isang luho. Ito ay isang pangangailangan. Huwag nang hintayin na masira pa ang inyong katawan bago ninyo mapagtanto
kung ano ang sinusubukang sabihin nito sa inyo. Ngunit habang ang friksyon ay isang panganib, may isa pang tahimik na pagkakamali na hindi lamang katawan ang apektado, kundi pati na rin ang isipan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Pagkakamali, syokonto, pagiging focus lamang sa orgasm at pagpapalampas sa mas malalim na kasiyahan. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming kababaihang may edad ang nakausap ko na tinatrato ang masturbasyon na parang isang karera, simulan tapusin agad at magpatuloy na sa ibang bagay. Ngunit kapag ginawa ninyong climax na lang ang buong karanasan, nawawala ang buong punto nito. Pagkatapos ng edad 60, mas hinahanap-hanap ng inyong katawan ang koneksyon kaysa sa performance lamang. Ngunit marami pa ring kababaihan ang tumitingin sa kasiyahan bilang isang gawaing kailangang tapusin. Ang gawaing ito ay sinasanay ang utak na hanapin lamang ang dulo, hindi ang paglalakbay. Ang kapalit nito, isang mas malalim na pakiramdam ng pagkakahiwalay mula sa inyong sarili, sa inyong emosyon at maging sa inyong kapareha. Mayroon akong isang pasyente, 60 taong gulang mula sa Cebu, na nagsabi sa akin, wala na po akong maramdaman hanggat hindi ko ito tinatapos ng mabilis. Nasanay na ang kanyang utak na tumugon lamang sa mabilis at matinding clitoral stimulation, kaya ngayon, ang pakikipag-intimacy sa kanyang asawa ay parang matamlay at alanganin. Ang dapat sanay nagbibigay kasiyahan ay naging mekanikal at walang emosyon. Iyan ang panganib kapag orgasm lang ang hinahabol ninyo, dahan-dahan ninyong pinamamanhid ang yaman ng inyong sariling mga sensasyon. Hihinto kayo sa pag-e-explore, hihinto kayo sa tunay na pagdama. Ang masturbasyon ay dapat maging isang sandali upang muling kumonekta sa inyong tumatandang katawan, sa inyong nagbabagong enerhiya, sa mga bahagi ninyo na nangangailangan pa rin ng pag-aalaga at kasiyahan. Huwag ninyo itong madaliin. Huwag ninyong nakawan ang inyong sarili ng kalmado at nakagagaling na kapangyarihan na maidudulot nito kapag ginawa ng may kamalayan. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pagmamadali ay naging isang pattern at natututunan ng inyong katawan na tumugon lamang sa isang napaka-espesipikong haplos kahit na naghahangad kayo ng iba pa? Dito nagiging mas mapanganib ang susunod na pagkakamali. Pagkakamali, Nokotoku 3, pagmamadali at pagsasanay sa inyong katawan para sa kabiguan sa inyong kapareha. Isa sa mga pinaka-nakalulungkot na pattern na nakita ko sa mga kababaihang may edad ay ang ugali ng pagmamadali sa masturbasyon. Madalas itong nagsisimula ng walang masamang intensyon. Baka pagod kayo, kulang sa oras, o gusto lang ng mabilis na release bago matulog. Ngunit sa paglipas ng panahon, sinasanay ng paulit-ulit na gawaing ito ang inyong nervous system na tumugon lamang sa isang napaka-espesipiko at matinding stimulation na madalas ay hindi kayang gayahin ng isang kapareha. Ang inyong katawan ay umaangkop. Natututunan nitong asahan ang perpektong anggulo at diin na iyon, at bago ninyo mamalayan, nagiging mahirap na para sa inyo na maabot ang orgasm sa anumang ibang paraan. Minsan ay ginamot ko ang isang ginang na nasa early 70s mula sa Quezon City na maligaya sa kanyang 40 taong pagsasama sa asawa. Nakabuo siya ng isang mabilis at partikular na solo routine at natuklasan niyang sa tuwing sila ay magkasama ng kanyang asawa, hindi siya makatapos. Sinira nito ang kanyang kumpiyansa, hindi dahil sa kakulangan ng pagnanasa, kundi dahil hindi niya namalayang naturuan niya ang kanyang katawan na tumugon sa paraang hindi nakasama ang kanyang asawa. Ang kapalit nito ay performance anxiety, pagkadismaya at distansya sa mga relasyong dati ay ligtas. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, ito ay tungkol sa kamalayan. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring makaramdam ng malalim, ngunit kung ito ay inyong itatrato ng may pasensya at pagkakaiba-iba, ang paraan ng pagbibigay ninyo ng kasiyahan sa sarili ay ang paraan kung paano matututong tumugon ang inyong katawan sa iba.
At kung pag-uusapan ng mga pattern, ano ang mangyayari kapag ginagawa ninyo ang eksaktong parehong bagay sa eksaktong parehong paraan sa loob ng maraming dekada, dadalhin tayo nito sa isang pagkakamali na tahimik na sumisira sa kasiyahan ng hindi ninyo namamalayan. Pagkakamali. 4. Paggamit ng iisang paraan sa loob ng dekada at dahan-dahang pagpatay sa inyong pandama. May mga kababaihan na nasa 60s at 70s na umupo sa aking harapan at nagsabi, "Doktora, parang wala na akong gaanong maramdaman. Para bang namanhid na ang katawan ko." Kapag tinanong ko sila kung paano nila binibigyan ng kasiyahan ang kanilang sarili, halos pare-pareho ang kanilang sagot. Parehong kamay, parehong galaw, parehong direktang routine sa clitoris, paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Ito ay isang tahimik na ugali na dahan-dahang nagnanakaw ng inyong pandama at karamihan sa mga kababaihan ay hindi namamalayan na nangyayari ito hanggang sa huli na ang lahat. Ang inyong nervous system ay parang isang sistema ng mga kalsada. Kung palagi kayong dumadaan sa iisang daan, ang iba ay matatakpan ng damo at hindi na magagamit. Kapag umasa kayo sa iisang paraan, sa loob ng mahabang panahon, pinakikitid ninyo ang kakayahan ng inyong katawan na makaramdam, tumugon at mag-explore. Ang resulta, matamlay na orgasms pagkadismaya at isang gumagapang na takot na baka may sira sa loob ninyo. Ngunit hindi ito sira. Ito ay kulang lang sa gamit. Nasanay ninyo ang inyong katawan sa isang sulok at ngayon ay hindi na nito alam kung paano tumugon sa anupaman. Ang halaga ng pagkakamaling ito ay higit pa sa pisikal. Ito ay emosyonal. Ito ang tahimik na pagkawala ng kuryosidad ng pagtuklas ng koneksyon sa nagbabagong babae na kayo ngayon. Ngunit mayroong isang nakatagong susi upang maibalik ang nawala. Nagsisimula ito sa pag-alala na ang kasiyahan ay hindi limitado sa iisang lugar lamang na nagdadala sa atin sa isang bahagi ng katawan na karamihan sa mga kababaihan ay napapabayaan ngunit hindi dapat. Pagkakamali. Pagbabaliwala sa ibang bahagi ng katawan at pagkawala ng kasiyahang buong katawan. Napakaraming kababaihang may edad ang nahuhulog sa isang makitid na ideya ng kasiyahan na tinatrato ang kanilang katawan na parang isang makina na nagsisimula at nagtatapos sa iisang lugar. Ang focus ay nagiging nakasentro lamang sa clitoris habang ang ibang bahagi ng katawan ay naiiwanang hindi nahahawakan, hindi natutuklasan at hindi konektado. Ngunit narito ang katotohanang sinabi ko na sa hindi mabilang na mga pasyente ang inyong katawan ay isang network ng sensasyon, hindi isang switch. At pagkatapos ng edad 62, kung kailan maaaring bumagal ang daloy ng dugo at magbago ang pandama, ang pag-activate sa ibang mga landas na iyon ay hindi lang nakakatulong. Ito ay mahalaga. Naaalala ko ang isang pasyente na nasa late 60s mula sa Davao na nagsabi sa akin, "Parang wala akong maramdaman maliban kung hawakan ko ang isang partikular na lugar na yon." Ang hindi niya namalayan ay ang maraming taon ng isolated stimulation ay dahan-dahang nagpapurol sa natural na pagtugon ng kanyang katawan. Hindi niya sinasadyang isinara ang natitirang bahagi ng kanyang sensory system, binabaliwala ang mga erogenous zones tulad ng panloob na hita dibdib, utong ibabang likod at maging ang leeg. Nang matutunan niyang muling bigyang pansin ang mga lugar na yon, hindi lang bumalik ang kanyang kasiyahan, ito ay lumalim. Naging mas mayaman, mas mabagal, at mas nakakabusog. Ang kapalit ng pagkakamaling ito ay ang unti-unting pamamanhid ng mapa ng kasiyahan ng katawan, ang pagkawala ng intimacy sa sarili, at sa huli ang hirap na makaramdam ng anuman sa tuwing kasama ang kapareha. Ngunit habang ang pagpapabaya sa katawan ay maaring magpapurol ng pandama, ang sobrang paggamit ng self-pleasure ay maaring magkaroon ng mas malaking epekto, isang bagay na tahimik, na umuubos ng inyong enerhiya, focus at pagnanasa. Pag-usapan natin iyan
sa susunod. Pagkakamali ng breaks madalas na masturbasyon at tahimik na pag-ubos sa inyong sigla, mayroong isang manipis na linya sa pagitan ng isang bagay na malusog at nagiging nakasasama. Ang masturbasyon kung katamtaman ay maaring maging isang positibong bahagi ng inyong buhay kahit na pagkatapos ng 60. Ngunit kapag ito ay naging madalas mapilit o ginagamit upang punan ng mga emosyonal na puwang nagsisimula itong kumuha ng higit pa kaysa sa ibinibigay nito. Minsan nakausap ko ang isang byuda na nasa early 70s na nagsabi sa akin na nagmamasturbate siya ng ilang beses sa isang araw hindi dahil sa pagnanasa kundi dahil sa kalungkutan. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang bumaba ang kanyang enerhiya, nawala ang kanyang motibasyon at naging hindi mapakali ang kanyang pagtulog. Ito ay banayad lamang hanggang sa hindi na. Ang hindi namamalayan ng maraming kababaihan ay ang bawat climax. Lalo na habang tumatanda ay nangangailangan ng recovery. Kailangang muling ayusin ng inyong katawan ang hormonal at neurological balance nito. Kung hindi ninyo ito bibigyan ng oras, maaari kayong makaranas ng pagkapagod, brain fog, pagiging irritable, at maging ng pagbaba ng interes sa tunay na intimacy. Maaari itong magdulot ng stress sa inyong nervous system. Ang halaga ng pagkakamaling ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang pagkawala ng emosyonal na sigla, ang pagkapurol ng sigasig, at ang dahan-dahang paglayo mula sa tunay at makabuluhang koneksyon. Nagiging isang coping mechanism ito na nag-aalok ng mabilis na kaligayahan at isang mahaba tahimik na pagbagsak. Ngunit paano kung ang pinsala ay hindi lamang dahil sa sobrang dalas, kundi dahil sa paggawa nito sa maling mga dahilan? Dito tumatama ng mas malalim ang susunod na pagkakamali sa mismong puso ng pagnanasa. Pagkakamali. Ginagawa itong isang obligasyon at pagkawala ng ningas ng tunay na pagnanasa. Mayroong isang tahimik na panganib sa paggawa ng isang bagay na intimate bilang isang karaniwang gawain. Nakita ko ito sa mga mata ng mga kababaihang may edad na umupo sa aking harapan bigo at nalilito na nagsasabing, hindi ko na alam kung bakit ko pa ito ginagawa. Ito na lang kasi ang nakasanayan ko gabi-gabi. Kapag ang masturbasyon ay nagiging isang walang isip na ugali, sa halip na isang tugon, sa tunay na pagnanasa, sinisimulan nitong ubusin ang laman ng karanasan. Ginagawa nitong mekanikal na kilos ang dating personal at makabuluhan na hinubaran ng emosyon, koneksyon at kasiyahan. Alam ng katawan ng pagkakaiba. Kapag pinipilit ninyo ang arousal ng walang tunay na pagnanasa, hindi na kayo tumutugon sa inyong natural na ritmo. Pinapatungan ninyo ito. At sa paglipas ng panahon, nagsisimulang lumitaw ang mga kahihinatnan na antalang arousal, hindi gaanong matinding orgasms, emosyonal na paglayo, at isang tahimik na pakiramdam ng pagkakasala o kawalan pagkatapos. Isang babae ang nagsabi sa akin, pagkatapos ko, mas masama pa ang pakiramdam ko na parang sa simula pa lang ay ayaw ko naman pala. Iyan ang tunay na kapalit. Pagkakahiwalay hindi lamang mula sa inyong katawan, kundi mula sa inyong pagpapahalaga sa sarili. Ang kasiyahan ay hindi dapat maging isang pasanin. Karapat-dapat kayong makaramdam ng pagnanasa, hindi ng pagkasawa dahil sa nakasanayan. Karapat-dapat kayong maghintay para sa tamang sandali, hindi makontento sa susunod na pagkakataon. Ngunit may isa pang modernong bitag na lalong nagpapalala sa pagkakamaling ito dahil hindi lamang nito pinapatay ang pagnanasa, pinapalitan nito ito. At malamang, nasa bulsa ninyo na ito. Pagkakamali uses to create sobra-sobrang panonood ng porn at pagmamanhid sa tunay na intimacy. May isang ginang na nasa late 60s ang nagsabi sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Hindi ako naa-arouse maliban kung may pinapanood ako online. Ang nagsimula bilang isang hindi nakapipinsalang paraan upang mapahusay ang kanyang mga pribadong sandali ay tahimik na naging isang dependency. Hindi niya napansin na nangyayari ito
Unti-unti lang siyang lumayo mula sa tunay na pagnanasa, tunay na haplos, at tunay na koneksyon. Iyan ang banayad, ngunit makapangyarihang epekto ng labis na paggamit ng porn, binabaha nito ang inyong utak ng agarang stimulation, ngunit may malaking kapalit. Kapag umaasa kayo sa pornografiya, tuwing naghahanap kayo ng kasiyahan, umaangkop ang inyong utak. Nagsisimula itong maghanap ng palaging bago, pinalaking mga imahe at isang intensidad na hindi kayang pantayan ng pang-araw-araw na intimacy. Sa paglipas ng panahon, binabago nito ang inyong wiring. Mas kaunting excitement ang nararamdaman ninyo sa isang tunay na kapareha na hihirapang manatiling aroused nang walang screen at nagsisimulang tingnan ang sariling katawan. At ang iba, hindi nang may pag-aalaga, kundi nang may paghahambing. Hindi lang ito psikolohikal. Nagiging pisikal din ito. Ang orgasms ay maaaring maging mas mahina, bumababa ang kasiyahan, at ang emosyonal na ugnayan sa intimacy ay maaaring malanta. Ang kapalit nito ay pag-iisa-isang lumalagong pag-asa sa pantasya at ang pagkawala ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kasiyahan ang inyong kakayahang kumonekta. Ngunit mayroon ding pisikal na kapalit. Isa na nangyayari kapag ang mismong kilos ay nagiging masyadong puwersado at ito ay mas karaniwan kaysa sa inaamin ng karamihan sa mga kababaihan. Pag-usapan natin ito sa susunod. Pagkakamali M29, paglalagay ng sobrang diin at pagsira sa inyong nais na ma-enjoy. Minsan ay ginamot ko ang isang babae na nasa early 70s na dumating dahil sa pamamanhid at pananakit sa kanyang klitoris. Natakot siya na may malubhang mali, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsusuri, lumabas ang katotohanan. Gumagamit siya ng isang malakas na vibrator sa pinakamataas na setting nito sa loob ng maraming taon sa pag-aakalang mas maraming diin ang magdadala ng mas maraming kasiyahan. Ang katotohanan, dahan-dahan niyang sinisira ang kanyang sariling nerve endings. Habang tumatanda ang mga kababaihan ng mga tissue, ay nagiging mas maselan at natural na bumababa ang daloy ng dugo. Ang paglalagay ng labis na diin, lalo na sa isang high-powered na laruan, direkta sa klitoris, ay maaaring magpasa sa malambot na tissue, mag-strain sa mga daluyan ng dugo, at humantong sa nerve desensitization. At hindi lang yon hindi komportable. Maaari nitong permanenteng maapektuhan ang inyong kakayahang mag-enjoy sa haplos o kahit na maabot ang orgasm nang wala ang parehong matinding intensidad. Ito ay nakakadurog ng puso dahil maiiwasan naman ito. Ang nagsimula bilang isang ugali ng pagdiin ng mas malakas ay maaaring tahimik na sirain ang sensitivity, bawasan ang kalidad ng inyong orgasms at gawing mas mahirap o masakit pa ang pag-abot sa climax. Ang mismong bagay na inyong pinupuntahan para sa ginhawa ay nagiging sanhi ng pinsala. Ang inyong katawan ay nararapat sa kahinahunan, lalo na ngayon. Tratuhin ito ng may pag-iingat, hindi ng may puwersa. Ngunit kung iniisip ninyo na ang lahat ng ito ay masyadong komplikado o medyo nakakahiya, may isang tool na hindi pinapansin ng maraming kababaihan na maaaring gawing mas madali, mas ligtas, at mas kasiya siya ang lahat. Alamin natin iyan sa susunod. Pagkakamali. Dastitos stand. Pag-iwas sa mga laruan toys at pagkawala ng mas ligtas at mas matinding kasiyahan. Maraming kababaihang may edad na nakausap ko ang nagdadala ng tahimik na kahihiyan pagdating sa mga sex toy. Iniisip nila, para sa mga mas bata yan, o mas malala, hindi ko dapat kailanganin ng anumang dagdag. Ngunit ang kaisipang iyon ay hindi lamang lumana. Ninanakawan din kayo nito ng mga tool na maaaring maprotektahan ang inyong kalusugan at gawing mas kasiya siya ang inyong karanasan. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang katawan. Nag-iiba ang pandama, maaaring maging mahirap gamitin ang mga kamay dahil sa arthritis, ngunit marami pa ring kababaihan ang tumatanggi sa mga mismong aparato na idinisenyo upang suportahan sila. Isang ginang na nasa late 60s ang nagsabi sa akin na ang paggamit ng laruan
ay nagpaparamdam sa kanya na mahina siya. Ngunit matapos mahirapan sa pagkapagod ng kamay at nabawasang pandama sa wakas, ay sinubukan niya ang isang malambot at medical grade na vibrator. Ang kanyang mga salita, ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakaramdam ako ng isang bagay na totoo muli. Iyan ang katotohanan ng paggamit ng tamang mga tool ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang matalinong paraan upang umangkop sa inyong nagbabagong katawan ng may pag-iingat at dignidad. Ang kapalit ng pag-iwas dito, maaaring mapagod kayo nang husto magkaroon ng repetitive strain o tuluyang mawalan ng interes. Mas masahol pa ang ilang kababaihan ay sumusuko na sa kasiyahan, iniisip na sira sila, gayong sa katotohanan, hindi lang nila inayos ang kanilang diskarte. Ngunit kahit na may pinakamahusay na mga tool at intensyon, mahalaga ang timing. At may isang sitwasyon kung saan ang pagpili na mag-masturbate ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan, lalo na para sa mga kababaihang may edad. Tuklasin natin ang huling pagkakamaling iyon. Pagkakamali, C11 masturbasyon. Kapag pagod na pagod at paggulo sa natural na pagpapahinga ng katawan, may pagkakaiba sa pagitan ng pagre-relax at labis na paggamit ng sarili, at napakaraming kababaihang may edad ang nagpapalabo sa linyang yon sa gabi. May mga pasyente ako na nasa 60s at 70s na nagsasabi sa akin na madalas silang mag-masturbate kapag sila ay pagod na sa pag-asang makakatulong ito sa kanilang pagtulog. Ngunit ang hindi nila namamalayan ay kapag ang inyong katawan ay halos wala ng laman, ang pagpilit sa isang orgasm ay maaaring magdulot ng mas malalim na pagkaubos. Sa edad na ito, bawat climax ay nangangailangan ng mas mahabang recovery kaysa dati. Kumukuha ito mula sa reserbang hormonal, pagsisikap ng cardiovascular at paggana ng nervous system. Kapag kayo ay nag-masturbate sa estado ng pagkapagod, hindi tumutugon ang inyong katawan sa paraang inaasahan ninyo. Sa halip na makaramdam ng pagre-relax, maaari kayong makaramdam ng mas maraming tensyon, mas pagiging iritable o gumising na groggy at masama ang pakiramdam. Ang mas malala, ang paulit-ulit na paggawa nito ay maaaring makagambala sa inyong natural na sleep cycle, guluhin ang inyong maselang postmenopausal hormone balance at iwan kayong walang emosyon. Minsan sinabi ng isa sa aking mga pasyente, iyon na lang ang tahimik na sandali ko. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagtulak sa inyong katawan lampas sa limitasyon nito. Nagmumula ito sa paggalang sa kung ano ang hinihiling nito, pahinga, katahimikan, pagbawi. Ang halaga ng pagkakamaling ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang pagkasira ng inyong enerhiya, inyong mood, at inyong panloob na balanse. Konklusyon ng inyong katawan ay karapat-dapat pa ring igalang. Sa puntong ito, nakita na ninyo kung paano ang maliliit na gawi na ginagawa ng walang pag-iisip ay maaaring humantong sa malalaking kahihinatnan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ngunit narito ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat, upang muling kumonekta sa inyong katawan sa isang paraan na may kamalayan, malusog at lubos na kasiya siya. Ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-release. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa sarili, emosyonal na balanse at pagbibigay-pugay sa babaeng kinalalagyan ninyo ngayon. Tratuhin ninyo ang inyong katawan ng may parehong karunungan at paggalang na inyong natamo sa paglipas ng mga taon. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at ibinahagi sa hindi mabilang na mga pasyente ay ito: pakinggan ninyo ang inyong katawan. Bihirang magsinungaling ito at palaging naghahanap ng balanse. Kapag itinigil ninyo ang pagmamadali, pagpilit o pagbabaliwala sa mga senyales nito, madalas kayong gugulatin ng inyong katawan sa pamamagitan ng pagtugon ng may panibagong lakas, kalinawan at maging ng pagmamalaki. Hinihikayat ko kayong pagnilayan ang mga puntong ito. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito
sa mga kaibigan o kamag-anak na maaring makinabang din sa pag-unawa sa mga aspetong ito ng kalusugan ng kababaihan na madalas ay hindi na pag-uusapan. Para sa higit pang mga kaalaman na idinisenyo upang tulungan kayong mamuhay ng masigla at malusog, maaari ninyong isaalang-alang ang pag-subscribe sa mga health newsletter o pag-follow sa mga mapagkakatiwalaang medical publication. Ang inyong kalusugan ay isang paglalakbay at bawat hakbang tungo sa mas malawak na pag-unawa ay isang hakbang sa tamang direksyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kung mayroon kayong mga katanungan o nais ibahagi. Huwag kalimutang i-share ang artikulong ito sa lahat ng kababaihang mahalaga sa inyo.